strong, Lolo. Unlike you, masakit na ang tuhod kaya hindi mo ako makakarga. 'Di ba, Mama? Napailing na lang ako. Ang liit-liit ang talas na ng dila. Manang-mana sa akin. Kinurot ko ang bilugang pisngi niya at tumango. Hala, Kara, kunin mo na ang golf cart at umuwi na kayo ng mansyon. Kesa buhatin mo yung kutong lupa na yan ang tabil ng dila. Paano ho kayo uuwi mamaya, Lo? Kung dadalhin ko ang golf cart? Magpapahatid ako kay Roman mamaya. Tatapusin ko lang ito at susunod na rin ako sa inyo. Sabihan mo ang iyong lola Darlita. May dala akong manok na Tagalog. Paborito niya yon. Pagbibida ng matanda. Tumawa na lang ako at inakay si Jeron sa nakaparadang golf cart. Say bye to Lolo Derek, son. Utos ko sa kanya. Sinimangutan agad ako. Bye, Lolo. Sunod na lang ang lolo, apo. Dinig kong tugon ni Lolo Derek. Tinahak na namin ang daan pabalik ng mansyon. Mama, when can I see Papa? Sabi ni Lolo nasa abroad daw si Papa para sa work. Kailan siya uuwi? Napabreak ako nang wala sa oras at muntik nang mapasubsob si Jeron sa unahan kung wala itong seatbelt. Ma! Sorry anak, kasi parang may dumaang itim na pusa. Pagdadahilan ko. Where is it, Mama? Wala naman akong nakita ah. Oh God, mana sa pinagmanahan. Mabilis kong pinaandar ang golf cart para makarating kami ng mansyon. Buti na lang nakalimutan ni Zero ng tanong tungkol kay Leander. Dahil hanggang ngayon, iniiwasan ko pa rin ang ganoong usapin. Come anak, I am thirsty. Pagmamadaling dahilan ko sa kanya. Agad ko siyang binuhat, hindi ko na naiparada ang golf cart ng maayos dahil nagmamadali ako. Pagpasok namin sinalubong kami ni Mamita Darlita niya. Ayaw daw siyang tawaging Lola, pero kung akong tatawag wala naman itong reklamo. Lola, kayo na po munang bahala kay Zeron, may aasikasuhin lang ako sa taas. Nakakunot noong tumango ang matanda. Agad akong nagkulong sa banyo. Itong kinakatakot ko, ang magtanong ang anak ko sa ama niya. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi pa ako handa. The flashback. I checked Leander's wallet. There were thousands of bills in it. I took all of it. I can't use my cards. I'm sure they'll track my location if I use my ATM. My bank accounts weren't touched for any withdrawals to avoid suspicion. I left all my ATM, phones and other things they might use to track me down. I won't let that happen. I disabled the cameras inside the building. I cut my hair. I'll make sure the public CCTV doesn't capture me for face recognition. Braylon was skilled at it. I rode the taxi 10 times. I was dropped off in 20 hours convenient to buy hair dye and non-graded glasses. Then I bought a disposable keypad phone. Tinawagan kong lolo ni Leander. They are the last person they will suspect. Leander was angry with them. I need your help. Anything, Kara. Sagot ng matanda sa akin. Wala akong nababakasan na galit sa boses niya. I need a place to stay. I'll send you the address. You will be safe here. Nang matanggap ko ang address, isinulat ko yun sa papel. Tinanggal ko ang SIM at pinatay ko ang phone. Nagpahatid ako sa taxi papuntang Buendia sa Makati. Doon ako sumakay papuntang Quezon. Inabot ako ng halos 5 oras na biyahe. Nang makarating ako sa Quezon, pinagtanong ko ang farm ng mga tanto ko. Ineng, sigurado ka bang doon ka pupunta? Napakunot ang noo ko sa tanong ng driver sa akin. Oho, Manong, ito po ang address na binigay sa akin. Sabay abot ko sa kanya ng papel. Gusto ko pa sana magtanong kung bakit, pero isinawalang bahala ko na lang yon. Mula sa syudad ng Pagbilao, naging rough road na ang dinadaanan namin. Mga 5 minuto rin yon mula sa highway. Napakapit ako sa aking tiyan dahil masyadong lubak-lubak ang daan. Tumigil ang tricycle sa matayog na bakal na gate. Nag-abot ako ng 1,000 sa driver. Naku, Ineng. Wala akong ibabarya dito. Bayad ko ho yan. Huwag niyo na ho akong suklian. Tinalikuran ko na siya at pinindot ang buzzer. Ilang minuto din ako naghihintay bago bumukas ang gate. Kara! I am pregnant. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Sinuri niya akong mabuti at tumingin sa likod ko kung may kasama ako. You're safe here. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. They took care of me during my pregnancy. Lola Darlita was attentive to everything I needed. Lolo Denarek was kind and sweet. I judged him so quickly.
Humingi rin ako ng tawad sa inasal ko noong pumunta sila sa aking opisina. It's hard for me to forget how he made me feel with these words. Sa laki ng kasalanan ko sa'yo at sa aking apo, ito lang ang alam kong paraan para makabawi sa aking mga kasalanan. I didn't bother asking about his faults. I just hugged him. Their mansion was huge and spacious. Ang makalumang disenyo ay hindi pa huhuli sa mga moderno ng mga mansyon. Ang unang araw ko sa kanila ay nakakapanibago. Mababait ang mga tauhan sa kanilang farm. Ang pinagtataka ko lang, walang mga tauhan nilang lumalabas. Hindi ko lang alam kung bakit. Kung kailangan nila ng supply, merong malaking truck na galing sa bayan na may dalang grocery kada linggo. There was a rule that I couldn't go out if there was a delivery or visitor. My interactions with their personnel weren't allowed until I gave birth to Zerun. Si Lola Darlita lang din ang nagpaanak sa akin dahil isa siyang doktora. In this, everything is mysterious. However, I never bothered to ask because I am safe, and my son is. That's all that matters. They adored my son, and Lolo Denarek loved Zerun. We celebrated Zerun's birthday with joy and parties. No one gets in and out without Lolo Denarek's approval. I admire him as a strict landlord and boss. My son's jump into the pool was the incident that made me admire him the most. He saved my son without a second thought. He fired Zerun's nanny, and I never saw her again. I was worried, but I never questioned his authority. This is his territory. Sampid lang ako. This place made me happy despite my pain and guilt. The scenery was beautiful. The air is fresh. The food is delicious. And the people are kind. They've treated me with respect, not questioned who I was. Mama! Dinig kong tawag ni Zerun sa akin. Nagkulong ako sa banyo dahil gustong iwasan ang tanong niya. Naging malalim ang nilakbay ng diwa ko kung paano ako nakapunta kina Lolo. Naghilamos ako ng muka. Ilang beses nang kinatok ng anak kong pinto. Pihadong naiinip na yun sa akin. Baka masira ang pintuan sa lakas ng katok mo. My hand is painful, Ma. Ang tagal mong buksan ng pintuan. Tinirikan ko na lang siya ng mata at kinurot ang bilugang pisngi. Ma! Reklamo nito. Ang cute mo kasi. Nilampasan ko siya at lumabas ng aking silid. Dinig ko ang pagsunod niya sa akin. Gusto ko siyang libangin para makalimutan niya ang tungkol sa kanyang ama. Ma, wait up! Ang bagal mo kasi, nagugutom na ako. Carrie? Nagpapadyak pa ito. No, big boy ka na, di ba? Agad itong umupo at nagpagiling-giling sa sahig. Ang lakas pa naman niyang umatungal. Akala mo kinakatay na biik. Can I just hold your hand? We walk together. No, Mama. Carrie, please. Wala na akong nagawa kundi ang buhatin siya pababa ng kusina. Sa taas ng hagdan nakakatakot na iwan siyang mag-isa. But he was very clever and mischievous. Alam na alam niya paano ako amuin. Nang makapasok na kami naroon ng Lolo Denarek niya, agad itong nagkakawag para bumaba. Hindi ko na mapigilan sa sobrang kakulitan. How's your day, Apo? Dinig kong tanong ni Mamita niya. Walang sagot akong narinig. Zerun, did you hear what Lola asked you? I heard, Mama, pero sinagot ko na siya kanina. Do I need to answer it again? Nagkatinginan kaming tatlo. My son's mouth. Oh God. Sa dami ng ipapamana ko'y talas ng dila pang namana sa akin. Napailing na lang ang dalawang matanda. Matapos ang aming hapunan ay panay ang pilosopong sagot ng anak ko. Lumabas ako ng bahay pagkatapos naming kumain. Si Zerun gusto daw niya sa playroom. Tumambay ako sa gazebo. The fresh and cold air calmed my nerves. Zerun was everything to me. You can't hide from him forever, Kara. Napalingon ako at magkahawak kamay ang dalawang matanda na lumapit sa akin. Agad silang umupo sa katapat ko na sopa. I know, Lola, but I am not ready. Alam kong matindi ang pinagdaanan mo sa nakalipas na taon, Apo. Kahit na hindi ka magsalita, ramdam namin ng lola mo ang mga nangyayari dito sa mansyon. Lahat ng paghihigpit dahil sa kapakanan mo at ng aming apo. Ayokong matuntun ka nila sa mga panahon na hindi ka pa handa. Malumanay na saad ni Lolo. Nag-iwas ako ng tingin. Wala naman ho akong karapatang kwestiyonin ng mga patakaran nyo. Nandito ako para lumayo at hilumi ng sakit na nilikha ni Leander sa akin. Alam ko naman po yon. Nagpapasalamat ho ako ng buong puso sa kabila ng mga sinabi ko noon. Kayo pa rin ang nakakatulong sa akin.
He hates us because of what I did, Apo. I understand him. Sagot ni Lolo sa akin. Darating ang panahon pasasaan ba't dadalaw din si Leander dito. Noong pinadala siya ni Denerek sa Euro, akala namin doon siya gagaling at mapapabuti. Ngunit ang grupo ng ama niyang nagpalala sa trauma na dinanas ni Leander. Iyon ang malaking pagkakamali namin, Iha. Nalaman niyo ni Leander. Hindi niya kami mapapatawad. Kasama dyan ang sapilitang pagpapakasal ko sa kanya. I saw regret and longing in their eyes. Hindi ko alam ang punot dulo ng lahat. What happened to Leander and made him who he is today were big mistakes. Alam ko naman yun, Lolo. Kahit ako rin nasaktan sa mga nangyari. Pero tama po kayo. Ang lahat ay hihilom sa tamang panahon. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil itinuring nila akong parang tunay na apo sa kabila ng kamalditahang ipinakita ko noon. Nagpaalam na silang dalawa na matutulog na. I stayed for a bit. The gazebo was a perfect place for me. Pumikit ako ng aking mga mata at sumandal sa mahabang sofa. I never thought I could find you here. Leander, my entire body system froze. I was unable to move. My hands are shaking. My lips are trembling. Fear consumed me. I was terrified of Leander for the first time. I knew I was a badass, combative, and fearless. But now after a long 5 years, I am totally different person. How did you know it was here? Nauutal kong tanong. I didn't. Sinuyod ko ang buong Pilipinas at buong mundo para hanapin ka. I didn't think you'd come to him for help after what he did to me. I told you that, remember? I know. He scoffed and shook his head. For all people, Kara. Why them? You have no idea what kind of monster my grandfather was. He exclaimed. How about you, Leander? Aren't you? Hindi siya nakapagsalita. His ash-gray eyes were full of emotions, longing, sadness, and guilt. I went mad because I couldn't find you. I even lost myself looking for you, Kara. And here you are, unexpectedly. I am not even looking. Sinong nagsabi sa'yong nandito ako? Paniniguradong tanong ko. Akma siyang lalapit sa akin. Hep hep! Stop! Don't come any closer, Leander. Kundi sisigaw ako. Eh di sumigaw ka. I miss you for 5 years. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ako pwedeng lumapit sa'yo? That was freaking stupid, Kara. You are here live and well within my reach. Bakit ba ang kulit mo? Huwag ka nga lalapit sabi eh. Matagal na akong makulit, Kara. You should know that by now. Ngayon pa ako lalayo sa'yo. I was the one diagnosed with multiple personalities. But you are acting like one. Hindi ko alam kung kikiligin pa ako sa mga banat nito or maiinis dahil sa bigla-bigla na lang itong lumitaw sa harapan ko ng walang abiso. Bakit ka ba kasi nandito? Nananahimik ako tapos bigla ka na lang susulpot na parang kabuti. Why the hell are you asking me that? I hate being here, but my guts tell me something. I should have done it a long time ago. Hindi sana ako pinamental na mga kapatid mo. You what? Yeah. Umiwas ito ng tingin at sumandal sa poste ng gazebo at ang kanyang braso. Pinagsalikop niya ang kanyang dibdib at matama na kung sinuri na akala mo hinubaran ako. Don't look at me like that. Singhal ko sa kanya. Paano ba dapat tumingin sa babaeng mahal mo na iniwan ka after nyo mag-lovemaking? Leander! What? Shut it! Napipikon kong saway sa kanya. Baka may makarinig sa amin. Nakakahiya. Wala pa naman itong pakundangan. Masyadong bulgar ang bibig niya. Wala itong pakialam.